Chinese President Xi Jinping hinikayat ang lahat ng miyembro ng APEC na isulong ang mas bukas na kalakalan o free trade. Nanawagan din ang Pangulo na isulong ang pantay na partisipasyon ng mga member economies upang masiguro ang pagpapalago ng ekonomiya. Ang report mula kay Jade Miguel. Kabilang sa mga makakapangyarihang pinuno na nagbahagi ng kanilang keynote speech sa APEC CEO Summit si Chinese President Xi Jinping. Sa kanyang talumpati, hinikayat niya ang lahat ng mga miyembrong bansa ng APEC na isulong ang mas bukas na pakikipagkalakalan. Tinawag din niya ang pantay-pantay na partisipasyon ng 21 miyembrong bansa para isulong ang pagpapalago ng ekonomiya sa kabila ng pagbagal ng pagtaas ng pandaigdigang ekonomiya. Kailangan din daw mag-adapt ang buong Asia-Pasipiko ng mga bagong approach para mapabilis ang inobasyon sa siyensya at teknolohiya. Bagamat sama-sama ang mga bansa sa APEC sa layunin na mas palakasin pa ang daloy ng kalakalan sa rehiyon, hinikayat niya ang bawat isa na mas paigtingin din ang kanya-kanyang inobasyon. Noong nakaraang taon kung saan nag-host ang China ng APEC, inadopt nila ang APEC Connectivity Blueprint upang ito'y isulong. Kailangan din anya na kilalanin ng bawat isa ang pagkakaiba ng mga bansa sa Asia-Pasipiko at irespeto ang pagbuti ng kalagayan ng bawat kabilang na bansa. Sa third quarter nitong 2015, nakamit ng China ang mabagal na paglago ng ekonomiya na 6.7% at sa taong 2020, tiwala daw si Xi na madodoble pa nila ang kanilang gross domestic product o GDP at per capita income. Malaking kontribusyon nito sa rehiyon dahil kung ating magugunita, ang China ang pangalawa sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Sa mga nakaraang dekada, tinatayang 600 milyong Tsino ang naiangat nila sa kahirapan at pangako ni Xi na sa loob ng 5 taon, madadagdagan ang bilang na ito ng 17 milyong Tsino. Sa huling parte ng kanyang talumpati, sinabi ni Xi na hindi niya babaguhin ang polisiya ng China hinggil sa foreign investment at mananatili itong bukas sa ibang bansa. Para sa APEC 2015, Jade Miguel, Telebisyon ng Bayan.